Yun. Welcome everyone. This is the continuation and the final chapter of the Book of Hosea. Ako po ay natutuwa at nagagalak na makasama kayo. Ngayon, this is the last chapter, but definitely not the last na tayo magkakasama-sama. And although bawat isa may mga kanya-kanyang emoji na shinare, iba-iba ang araw, pero one thing remains the same, that God is good all the times of our lives. Amen, amen, amen. So yun, we will start with our prayer. Sinong gustong mag-volunteer na mag-pray? Apa. Sino to? Si Jenny B. Si Jenny B daw. Well, Sige po, tayong lahat manal. wala, naka-ano pala ko. Kala ko nakamute ako. Go, Jenny B. Yes, Heavenly Father, Lord, thank you, Lord God, for this. Nakamute ka, Jenny B. Nakamute pa din. Okay Yan na, na. okay na. Ba't ganun? Baka napipindot mo. Go, ulit. Yes, Heavenly Father, Lord, thank you, Lord God, for this wonderful day, Lord God, that you have given us, Panginoon. Thank you for this new opportunity for us to learn about your word, Father. And I pray, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ikaw lamang, Lord God, ang maging sentro ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ang iyong salita lamang, Lord God, ang siyang aming pakinggan, Lord God, at tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon, at siya namin ito ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, na magbigay sa amin ng wisdom, Lord God, ng knowledge, Lord God, sa salitang mapapakinggan namin sa araw na ito, Father. We thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for your goodness, for your graciousness, Father, for your mercifulness, Father. We thank you, Lord God. We praise you. We glorify your name, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Nakamute ka ba, Kenneth? Kuya Kenneth, nakakumute ka yata. Allah, nakamute pala ako. Oh, sorry. Ano ba yan? Saan part ako nagsimula? Sige, ulitin na lang natin yung simula. Akala ko naghang lang ang cellphone. Yan, ulit. Kunwari wala kayong nakita. Sorry. Nakamute pala. Pero yon, sabi ko nga, this is the continuation and the final chapter of the book of Hosea. And we can see from the book of Hosea na yung buong chapter 1 to 13 talks about God's call for Israel to repent sa kanilang mga sins and their wickedness. Kasi makikita natin buong chapter 1 to 13 kung paano ang Israel ay meron silang mga idol, yung mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, kay Baal, and also their unfaithfulness kung saan despite being saved and being delivered by the Lord from slavery, nagawa pa rin nilang mag-turn back sa Panginoon. And also, their refusal to repent kasi despite of God's call to them, yung pagtawag sa kanila ng Panginoon na sila ay mag-repent, sila ay talaga yung matitigas ang mga ulo talaga nila
sa kanilang mga ginagawa. And dito din maalala natin na yung highlight na parang Israel ay kinumpare kay Gomer, which is isang prostitute, pero siya naman ay binigyan ng Panginoon ng grace and ng love. But this chapter will end sa napakagandang message kasi it will not end in God's wrath or God's judgment, but this chapter 14, will end in hope, healing, and still restoration, and call for for people para magrepent sincerely. Hindi lang basta magrepent, kundi magrepent sincerely o yung buong puso. So basically, parang itong chapter 14 is the gospel of the book of Hosea, kung saan, although the judgment is real, pero we can still see that God's grace is greater. Pwede bang i-chat natin yan? Judgment is real, but God's grace is greater. Hindi ako makapag-comment. Bakit? Yun. Judgment is real, but God's grace is greater. Amen, amen, amen. And we can see in this chapter kung saan sila ay tinatawag, yung call ng Panginoon sa kanilang mga pagsisisi. And we can reference sa mga some Bible verses that are similar to this chapter. Sabi sa Joel 2:13, magsisi kayo ng taos sa puso. Yung pagsisisi, hindi lang yung, ay, nagsisi na ako, okay na yun. Kundi, sabi dito, taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Yan, sabi mo sa sarili mo, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh sa inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Napakabuti ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay wagas. Sabi dito, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Sabi nga, sa totoo lang, it is not your sin that will cause you na maparusahan. Actually, sa totoo lang. Kasi all of us have sinned. Lahat naman tayo nagkasala. Pero sa totoo, hindi yung kasalanan ang magiging dahilan para maparusahan ka, but it is your refusal or yung pagiging unrepented mo, yung hindi mo pagsisisi at hindi mo pagtalikod sa iyong mga kasalanan, because all the sins of the world has been bore by Jesus Christ at the cross. Ibig sabihin, lahat yan ay binayadan na ng Panginoon. The question is, this is a gift from God. Diba? Ito yung regalo ng Panginoon. Pero sabi nga, lagi nating sinasabi na ang regalo, dalawa yan. It's either you accept it or you reject it. And one way for us to receive the grace of God is dapat talaga natin tanggapin sa ating mga puso. And sabi dito sa 2 Chronica 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Amen, amen. At patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang mga lupain. Ibig sabihin ng Panginoon na hindi siya yung, di ba may mga tao na kapag naghihingi ka ng sorry sa kanila, yung parang ang tigas, yung kailangan pang suyuin ng suyuin, na pag nag-sorry ka sa kanila is parang, alam mo, matigas ang puso sa pagpapatawad, di ba may mga taong ganun. And we, sometimes, maano natin na baka kasi may nagawa talagang masama yung tao sa kanila kaya nahihirapan sila magpatawad. Pero ang Panginoon, He is a merciful and loving God. Nasa kabila ng anong kasalanan man natin, anong laki ng ating kasalanan, anong laki ng ating past, anong dumi natin, He is always there to accept us, to forgive us, to offer grace and offer restoration to all of us. Amen, amen, amen. Alam niyo po ba na yung Hosea chapter 14, itong mismong buong chapter 14 na to, ay binabasa during, yon ang tawag doon ay Yom Kippur. Send ko sa chat natin. Yom Kippur. So basically, yung Yom Kippur ay isa siyang pista na ginagawa ng mga Hudyo, kung saan yung mga Hudyo ay, yan, ang mga Hudyo ay nagkakaroon sila ng pista. Ang iba pang tawag dito sa Yom Kippur ay araw ng pagbabayad sala. Ito yung time
na yung Hosea chapter 14 will be read, and ang bawat isa parang ini-encourage, or ang bawat isa ay nagkakaroon ng time para talaga mag-repent at mag-confess ng kanilang mga sin. And dito din yung time na sila ay nagpa-fasting and humihingi ng kapatawaran mula sa Panginoon. So this is a Jewish tradition, and yung Hosea chapter 14 was read or binabasa sa kanila to remind them of God's mercy, and yung na nagpapakita na ang kapatawaran at ang biyaya at ang kaawaan ng Panginoon ay higit kaysa sa kanyang panghuhusga. Amen, amen. And alam niyo din ba na ang Hosea chapter 14 is ang ganda ng pagkakasulat sa kanya, kasi yung chapter 14, chapter 1 and chapter 4, pareho siyang nagsisimula at nagtatapos to call to wisdom. Kumbaga, nung tinuturuan ng Panginoon yung mga Israel to repent, God is not just asking them to, alam niyo, mag-repent na magbago lang talaga na, ay babaguhin ko ng sarili ko or ganito. Or parang basta-basta lang na pagbabago. Kundi, the Lord wants to reveal to them what does it mean to really repent to God. Hindi lang siya yung, ay hindi, magpapakabait na ako. It's not just that. But the Lord wants us to have wisdom para maunawaan natin how to repent fully. Kaya nga yung chapter 1 at chapter 14 both starts and ends with call to wisdom. Yan. And also this sa chapter 14 also na mention yung word na pagagalingin or I will heal. Babasa natin yan sa chapter 5, and this is the first time in na-mention ng Panginoon sa mga Israelita yung direct na promise sa kanila that God will heal Israel after all the pain. And yung last word pa rin talaga ng Panginoon sa kanila is healing and restoration, and not wrath, hindi galit, hindi puot, kundi ang pang gusto at ang nais ng Panginoon at the end of the day is healing and restoration for His country. And I know that God wants the same with you. God wants to restore you. God wants to heal you. You just have to listen to His voice and ask for wisdom. Lord, ano yung kailangan kong gawin? Lord, reveal this to me. Kasi sa totoo lang, yung pagre-repent natin on our own, yung kung sarili lang natin kakayanan yung pagre-repent, we cannot do it. It is only with the help of the Holy Spirit that ang isang tao ay natututo talagang mag-repent sincerely. Amen ba? Amen, amen, amen. And only kapag na-reveal talaga sa atin yung biyaya ng Panginoon, doon lang talaga tayo natutulak na magbago. Sabi nga, it is your goodness, God, that leads us to repentance. And that is what we believe. Hindi yung repentance natin ay nagmumula sa takot, na dahil natatakot kang parusahan o natatakot kang pumunta sa impyerno. But our repentance is because of God's goodness. Nagre-repent tayo dahil naniniwala tayo na yung kabutihan ng Panginoon ang humahanap sa atin at humahabol sa atin. Amen? Not out of fear, but out of love. Amen, amen, amen. So let's start with our lessons for today. Let us go to the point number 1. Sabi dito, God calls us to sincere repentance. Sabi, magbalik loob ka na kay Yahweh. Shows that repentance is not just emotion. It is an action. Sabihin mo nga sa comment, repentance is not emotion. It is an action. It's not emotion. It is action. Yeah. Amen? It is not emotion, it is action. Hindi ito yung sinisisibi sa sarili ko, Lord, ayoko na, Lord. Hindi ganun. Kundi it is your will, at ito yung pag-decide mo talaga sa iyong sarili with actions, hindi lang emotions, hindi lang by words, na talagang re-repent ka na o tatalikod ka na dun sa iyong mga ginagawa. Sabi dito, Israel is told what to say. Confess their sin, reject idols, and trust God. I-confess nila yung mga pagkakamali nila, at para ma-release nila sa Panginoon ito, reject nila yung mga Diyos-Diyosan nila, and only trust the Lord your
God. Na magtiwala lang sa nag-iisang Diyos. Alam niyo, ang pinakamagandang example nito is yung prodigal son. If you are familiar with prodigal son, mababasa niyo yan sa Lucas chapter 15, kung saan yung anak na panganay doon, sa to lang, yung pagre-repent niya, pwede naman siyang pagsisihan niya na lang sa kanyang isip na nagsisi na ako, hindi ko nagagawin ulit yung ginawa ko sa tatay ko. Pero you have to stand up and you have to return home. Sabi mo sa sarili mo, uuwi na ako. Yan, uuwi na ako. When we say uuwi na ako, you have to return home to God. Hindi yung kung saan-saan ka tumatakbo. Come to God, run to God. Ano po? Hindi lang siya basta nararamdaman mo nagsisisi ka, but you have to stand up and you have to return home. Sabi dito, repentance is not just, and it is more than just saying, Lord, sorry, Lord, patawarin mo ako, Lord, ganito. But it is constantly turning away from sins. Di ba? Yung pagmamahal sa pera, yung pride, yung mga sinful actions, di ba? It is running from sins and running to God. Amen. Yung pagtakbo natin sa kasalanan at yung pagtakbo naman natin papalapit sa Panginoon. Sabi dito sa ano, sabi ni dun sa ano nga sabi kanina sa chapter 14 verse 2, magbalik loob ka na kay Yahweh. Sabi mo ulit sa sarili mo, magbalik loob ka na kay Yahweh. Magbalik loob ka na sa Lord. Amen. And the Lord is always there. Alam nyo, napakaganda kasi when we repent to God, na kapag tayo nagre-repent, nagte-turn back tayo sa Panginoon, hindi siya naka-ismir sa atin na He is judging us. Na ikaw kasi ang tigas ng ulo mo, but He is there, open arms, kagaya ng sa prodigal son, yung ama ay bukas ang kanyang kamay, bukas ang kanyang palad na handa kang yakapin ulit and willing to accept you, to forgive you, and to offer restoration and forgiveness sa iyong mga pagkakamali. Amen? Amen, amen. Next one, chapter 2. Sabi dito, God's grace heals our brokenness. Yung biyaya ng Panginoon ang talagang tunay at siyang lubos na makakahilang at makakagamot, makakapag-restore ng ating pagiging broken. Broken sa heart, broken ng spirit, broken ng emosyon, broken sa lahat ng bagay. It is only God's grace and God alone can heal you and restore you. Sabi dito sa chapter 14, verse 5, pagagalingin ko ang kanilang kataksilan at sila'y iibigin kong lubos. 'Di ba sa kabila nung betrayal, sabi dito nga, ang hindi lang sinabing betrayal, kundi repeated betrayal na ginawa ng Israel, ang Panginoon, God chooses love over anger. Pwede ba i-chat natin yun sa ating chat? God chooses love over anger. God chooses love over anger. Amen? Na hindi yung galit ang pinapanguna sa atin ng Panginoon, kundi yung kanyang pag-ibig. Ano? And alam nyo ba na napakaganda din dito sa verse na to, sa chapter 4 to 7, na yung pag-ibig ng Panginoon ay inihalin tulad sa hamog or sa dew. Kung siguro familiar kayo dun sa word na hamog o yung sa hamog, yung sa umaga, kung saan sa pamagitan ng hamog na yung hamog, parang dinescribe siya as parang yung pag-ibig ng Panginoon. Not only fresh every morning, but also there to restore you and to uh, tawag din, parang diligan ka ba? To make you fresh and to restore you and to heal you. Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Na yung ating pusong natutuyot, pusong sira, pusong nahihirapan, ay bibigyan ng Panginoon ng hamog upang ikaw ay gumaling at ikaw ay ma-restore. And that is what God does, what God's grace does to our soul. Sabi dito sa Awit 147 verse 3, ay at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Alam niyo pa, napakabuti ng Panginoon sapagkat even sa Bible mababasa natin yan that God is actually close to the broken. Kaya nga yung iba parang sinasabi na kapag ka broken ako, lalayo muna ako tsaka ako aayusin yung sarili ko. Kapatid, mali yun. Alam niyo kung bakit? Kasi tulad ng ano, 'di ba lahat tayo ay creation ng Panginoon? Naniniwala ba kayo na creation kayo ng Panginoon? Amen. 'Di ba lahat tayo creation tayo ng Panginoon? You are
God's masterpiece. You are God's masterpiece. And if you believe that you are created by God, you should also believe na kung sino yung gumawa sa iyo, siya lang din yung taong kayang pumayos sa iyo. 'Di ba kapag ka ang isang bagay nasira, usually ang nakakaayos agad niyan yung taong gumawa nito. And it is the same with God. If you can clean yourself, if you can fix yourself, what's the point of having the Bible? What's the point of Jesus sacrifice kung kaya mo naman palang ayusin ang sarili mo? But the uh, ano ba, spoiler, na hindi mo talaga kayang ayusin ang iyong sarili. Only God can heal and only God can restore you. Amen? There is only one person who can fix you kung meron ka sa part ng buhay mo na, Lord, bakit ganito ako? Minsan naiisip mo na napapagod ka na, Lord, bakit ganito ako? Pero you have to trust God that the Lord is faithful and He is in control na kaya kang ayusin ng Panginoon. Amen? Sabi dito, no matter how many times we fail, how many times tayo mag-fall, how many times tayo magkamali, God's grace can restore. Amen? Yung hindi, walang malaking sugat, walang malaking pagkakamali na hindi kayang i-restore ng Panginoon. Our role is to return to Him and His role naman is to heal us and to restore. Amen. 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 And next one, this is the last one for chapter 3. True life and fruitfulness come only from God. Alam nyo, maraming mga tao na nagsisik sila ng success na itong magiging, pag nakuha ko to, magiging masaya ako, or kapag nakuha ko to, doon ko masasabi na ako ay success. O doon ko masasabi na doon ako ay fruitful o masagana. Pero ako, naniniwala ako na everything, uh, uh, true fruitfulness or yung tunay na buhay ay talagang makukuha lamang natin sa Panginoon. Sabi ko nga, I always say this, that if it doesn't count for eternity, it doesn't count at all. Ibig sabihin, kung hindi yan para sa Panginoon, lahat ng bagay ay wala ding kabuluhan. Amen? Sapagkat lahat ng bagay ay napapanis, nasisira, nawawasak, nawawala. Pero yung mga bagay na bunga ng Panginoon ay hindi yan nawawala sa ating mga buhay. Pwede mong sabihin na blessed ka. The same with Israel, meron silang pera, meron silang wealth, meron silang connection, pero that is not the measurement of God's blessings and God's fruit sa ating mga buhay. Tunay na ang Panginoon lang ang siya makakapagbigay sa atin ng buhay at siya lang makakapagbigay ng bunga para sa atin. Sabi din yan, sa Hosea chapter 14, verse 8, sabi, ako ang sa iyo'y nagbibigay buhay, ako ang nagbibigay ng bunga sa iyo. Yan. O kung makikita natin yan sa Israel kung saan ang problema kasi nila ay akala nila yung bunga nila o yung buhay nila ay makukuha nila sa pagtitiwala nila sa mga Diyos-Diyosan, pagtitiwala sa mga neighboring countries nila, pagtitiwala sa sarili nilang strength, pagtitiwala sa sarili nilang karunungan. Pero alam nyo, dun sa nangyari sa kanila, it is only a reminder for them that only God can sustain life and makes it fruitful. Ang Panginoon lang ang tunay na nakakapagbigay ng buhay sa atin at nagiging source ng fruitfulness. Amen? Amen, amen, amen. Tunay na ang Panginoon lang ang kayang mag-sustain sa iyo. Alam niyo, sabi ko nga, if we look at ourselves, lagi tayong mag-fail. Kaya nga sobrang blessed na blessed ako dun sa kantang Give Me Faith. Yan, sino familiar dun sa kantang yon? Yeah, that's one of my favorite song. Isa sa mga favorite ko dong part is yung part na my flesh may fail, but God, you never will. My flesh may fail, but God, you never will. Ang laman ko, sarili kong lakas, sarili kong talino, sarili kong kaalaman, may fail. Pwede ako magkamali, pwede ako mag-fall, pwede akong magkasala. Pero ikaw, Panginoon, hindi ka nagkakasala, hindi ka nagkakamali. Pwede akong mag-fail, pwede akong matalo, pero sa Panginoon, ako ay palaging panalo. Amen? And itong bagay na to, yung lesson natin sa chapter 3, dito sa point number 3 natin, na life and fruitfulness comes only from God. Ito yung isang bagay na pwede nating ma-apply sa ating work, sa ating mga relationship, and lalong-lalo na sa ating ministry. Na hindi yung hard work mo talaga yung ma-highlight, hindi yung sarili mong gawa, yung makakapagpalago sa iyo, sa iyong ministry, sa iyong trabaho, sa iyong relationship,
but it only comes from God if we are rooted from Him. Meron nga akong isang nakausap nung nakaraan na paano ba tayo magkakaroon ng bunga, ba't parang hirap magkaroon ng bunga? Di ba parang naiisip natin na bakit ang tagal ko ng Kristiyano, wala man lang akong disciple, wala man lang akong Bible study. O kaya ay, bakit ganito pa rin ako, magagalitin pa rin ako, bakit wala pa rin akong patience, bakit ganito. Pero alam nyo ba, the command to us ng Panginoon ay hindi to bear fruits. Hindi ang command sa atin ng Panginoon is to bear fruits. Alam nyo kung anong ang command niya sa atin, yung instruction niya sa atin, is to be connected and to abide in Him. Pababasa natin yan sa John, kung saan sinasabi niyo doon na ang Panginoon, He is the true vine. Siya ang dapat sa Kanya tayo nag-a-abide. And when we abide to God, kung tayo ay lumalapit sa Panginoon, we prioritize Him, we read His Word, we pray, hindi mo namamalayan yung bunga na hinahanap mo ay nandyan na. Kasi the command to us is not to bear fruit. Hindi magbunga, hindi na yung ang inuutos sa atin ng Panginoon. Inuutos sa atin ng Panginoon is to abide in Him, to abide in God, to honor God, to be with God. Amen? And alam nyo, kapag ka doon yung sinimulan niya na mag-abide tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, manalangin, magbasa ng Biblia, yung mga bunga na yan, yung pagiging mainis ng ulo, magagalitin, pagiging impatient, pagkawala ng pag-ibig, kawala ng forgiveness, yan, lahat ng mga yan ay malulusaw sa presensya ng Panginoon. Amen? Pwede ba tayo mag-comment, sabihin natin, abide in Him. I will abide in Him na lang. I will abide in Him. Amen, amen. I will abide in Him. And amen, amen. Sabi dito sa Philippians 4:13, siguro familiar na kayo dito sa Philippians 4:13 o Philippians 4:13 sa Tagalog kasi Philippos. Sabi dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. And I can do all things through Christ who strengthen me. Hindi mo yan magagawa dahil magaling ka, matalino ka, masipag ka, mabait ka. But you can only do these things. You can only have true life, true fruitfulness, tunay na bunga if you abide in Him, if you trust God. And alam ko na itong bagay na ito ay nagmumula lang sa pamagitan ng lakas na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Amen? Amen. So let's have a summary. Repentance is the door back to God. Yan. Ang repentance is our door. If you want to go back to God, repent. Sabi mo sa sarili mo, repent, repent. Ibig sabihin ng repent, to go back to God, to turn our ways to God. And sabi, this is the second one, God, grace is God's last word. He chooses healing, not wrath. Amen, amen, amen. And lastly, fruitful life flows from Him alone. Through Jesus Christ alone, never from idols or our own strength. Amen, amen, and amen. So that is it. All the 3 points na we can learn from Hosea chapter 14. Tunay na ang Hosea chapter 14 is quite heavy. Kung bababasa natin siya, medyo mabigat siya. If you read yung mga prior chapters, pero napakaganda ng pagkaka-wrap up dun sa book of Hosea from the chapter 14 kung saan pinapakita talaga at nire-reveal talaga that at the end, God chooses grace. And napakaganda din yung pinag-aralan natin ng nakaraan. Actually, itong sinasabi dito na God will heal them, God will overcome the death and the grave and the sins. Ang napakaganda dito, yung prophecy kasi nito ni Hosea ay this will be fulfilled sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, talagang ang grace personified is si Jesus Christ. Yung kung naghahanap ka ng grace, seek Jesus, seek Jesus. Amen, 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 amen. Thank you sa inyong lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon. And this wraps up our book of Hosea. Palakpakan natin ng Panginoon. Sige, react kayo dyan. React kayo ng yan, napalakpak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakatapos na tayo ng isang book. Ako'y nagagalak at natutuwa sapagkat nung sinimulan ko tong Zoom Bible reading, I'm only expecting na siguro mga 2 or 3 lang tayong magkakasama.
And parang iniisip ko nga siguro pagka palipas ng palipas yung mga araw, paunti kami ng paunti. Kasi sa to lang, hindi naman biro na araw-araw nagkikita-kita, di ba, para mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero ako personally, I find joy na makasama kayo na sama-sama tayo nagbabasa ng Biblia. And yun din yung prayer ko sa bawat isa. Na itong bagay na to yung hindi maging kabigatan, kundi joy para sa ating lahat. Na tayong lahat ay maging kagalakan ba sa atin ang mag-aral ng salita ng Panginoon, because it is not a chore, but this is our lifestyle to read His Word, to love His Word, and to eat His Word para sa ating soul and to our spirit. Amen? Amen. 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 So yun, bago tayo mag-iwahiwalay, pwede ba tayong naglarawan muna? Yeah, pwedeng pa-open ang inyong mga cameras. Abi po, post ko to sa Facebook, gandahan nyo. Oh, gandahan nyo. Oh, yun, oh, popogi. 1, 2, 3. One more, one more. Sa pa ba, nasa sasakyan sa ito para. 1, 2, 3. Gis number 1, Gis number 1. Gis number 1, 2, 3. Paano bang Hosea? Anong action ng Hosea? Ganun. H. Paano bang H? Wag na nga. Ano na lang, ganun na lang. Finger heart. 1, 2, 3. Isa pa, ganyan nakaganito, guys. Cherry fur. 1, 2, 1, 2, 3. Yun. Thank you so much sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you Bye for joining. everyone. Good night. Parang Haters. Thank you, burger. Arlene. Thank you, Almini. Jenny Babes. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you Ingat kayo, po. Lois. Ingat kayo. Bye-bye. Yan. Bye. Say bye-bye. Thank you. See you. Next book na tayo. Thank you. Bye-bye. Tapar. Thank you Ingat. po. Lois, ingat kayo. Ate Cherry, ingat po kayo.